Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, meron akong ibabahaging balita na mangyayari sa July 14, 2025. Ano ba ang mahalagang balitang ito? Ang balitang ito ay para po sa ating mga senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At ngayon, ipapaalam ko ang objectives ng balitang ito dahil malalaman mo ang lugar kung saan may magaganap po na payout. Anong oras po ba magaganap ang inyong payout at saan po kayo pupunta para po kunin ang inyong payout. At dagdag na rin na inyong malalaman ang mga requirements at iba pang mga dapat nyo malaman. Attention sa lahat natin mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule July 14, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung nais mo ang ganitong content na laging pinag-uusapan ang mga benepisyo, payout at iba pang updates para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga ina-upload ko na videos araw-araw dito sa aking YouTube channel, ay nako, bell notification mo na dahil para sa pag-upload ko ay palagi kang updated. At ngayon, hindi na natin papatagalin na pag-uusapan ang magaganap na payout sa July 14, 2025. Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang lugar ng Pualas sa Lanao del Sur. Dahil sa July 14, 2025, meron pong magaganap na payout. At ngayon po, ibibigay ko ang mga detalye sa magaganap po na payout sa lugar na ito. Sa morning po, ang mag-payout na lugar ay ang Barangay Bulinsong, Barangay Diamla, Barangay Gadongan, Barangay Ingod, Barangay Lumbak, Barangay Maligo, Barangay Masaw, Barangay Nutong, Barangay Tambo, Talambo, Poblasyon, Barangay Tumarumpong. Sa hapon naman, sa Barangay Basagad, Barangay Badak, Barangay Buwalan, Barangay Rumagundong at Barangay Tamlang. At ang payout po ay magaganap sa Maligo Gymnasium, Barangay Maligo, Pualas, Lanao del Sur. Dahil may nakita akong comment na nagtatanong siya kung kailan ba daw ang payout sa Cebu, ito na po yung sagot sa iyong katanungan. Sa probinsya ng Cebu, sa munisipalidad ng Tongon, meron po magaganap na payout sa July 14, 2025. Sa Barangay Ilihan, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Ilihan Covered Court. Barangay Managese, alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng hapon sa Managese Covered Court. Barangay Mabuli, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Mabuli Covered Court. Barangay Libho, sa alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Libho Covered Court. At sa Barangay Kaduawan, sa alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Kaduawan Covered Court. Ngayon, ating pag-usapan ang Municipalidad of Balindong dahil meron po magaganap na payout sa July 14, 2025 at ito po, marami po itong mga lugar, kaya bear with me as I read the things, the barangay. Barangay Lilod, alas 8 ng umaga po ang payout. Sa Barangay Buwalan, alas 8 ng umaga. Barangay Magarang, alas 8 ng umaga. Barangay Dado, alas 8 ng umaga. Barangay Abaga, alas 8 ng umaga. Barangay Barit, alas 8 ng umaga. Barangay Dibarusan, alas 8 ng umaga. Barangay Lalabuan, alas 8 ng umaga. Barangay Kadapaan, alas 8 ng umaga. Barangay Tantuaraya, alas 8 ng umaga. Barangay Burax, alas 8 ng umaga.
Barangay Lumbakawato, alas 8 ng umaga. Barangay Padilla, alas 10 ng umaga. Barangay Raya, alas 10 ng umaga. Barangay Bubong, alas 10 ng umaga. Barangay Ingod, alas 10 ng umaga. Barangay Talob, alas 10 ng umaga. Barangay Nusa, alas 10 ng umaga. Barangay Lati, alas 10 ng umaga. Barangay Pantarago, alas 10 ng umaga. Barangay Dadayag, alas 10 ng umaga. Barangay Bulinsong, alas 10 ng umaga. Barangay Limbo, alas 10 ng umaga. Sa hapon naman, Barangay Malaig na alauna ng hapon. Barangay Lumbayaw, Poblasyon, Tuka Bubong, Bubong Kadapaan, Dimaraw, Paigday, Pagayawan, Lumbakalalan. Ang oras po niya yung payout alauna ng hapon. Sa alas 2 ng hapon naman, ito yung mga barangay na magpipayout. Barangay Salipungan, Barangay Banto Gawato, Barangay Tumarumpong, Barangay Kaluntay, Barangay Dilausan at Barangay Kadayonan. Ang mga sa lugar po ay ang mga senior citizens na hindi makumpleto ang kanilang requirements ay makakakuha po ng payout nila sa July 15, 2025. Ngayon naman sa Barangay Kaduaan Senior Citizen Social Pension Program, ito po yung mag-payout sa Barangay Ilihan na may 173 pensioners, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Ilihan po magaganap. Sa Barangay Managise na may 91 pensioners, alas 11:30 hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Managise po magaganap. Barangay Mabuli na may 99 pensioners, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Mabuli po magaganap. Barangay Libho na may 157 pensioners, sa alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Libho po magaganap. Sa Barangay Kaduaan na may 181 pensioners, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Kaduaan. Sa July 14, 2025, meron po magaganap na payout sa Municipal Covered Court, Bacolod, Milagros at saka Masbate. At ito po yung mga barangay na mag-payout sa araw po na iyon. Bear with me as I read all of those things dyan po sa inyo. Ito po mga barangay. Barangay Tawad, Barangay Matipuron, Barangay Mr. Espinosa, Barangay Bonbon, Barangay Matanglad at Barangay Kapakulan at Tinaklipan. Ang inyo pong payout ay magaganap sa July 14, 2025. Para po sa lahat ng taga-barangay Buhibaka, meron po magaganap na validation sa July 14, 2025 at pupunta po kayo sa Buhibaka Multipurpose Hall dahil doon po gaganapin ang validation. Sa DSWD ng NCR sa July 14, 2025, ito po yung mga barangay na magpipayout at kasama na rin ang kumpletong detalye sa payout na dapat ninyong malaman. At ngayon, I'll be mentioning the barangays na dapat ninyo po itong malaman na sa gayon ay meron kayo idea kung ano yung magaganap sa July 14. Sa Buting Covered Court, Barangay Buting po ang payout venue sa Barangay Buting at Barangay San Joaquin, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Malinaw at Barangay Kalawaan, alas 12 hanggang alas 3:30 ng hapon po magaganap ang inyo pong payout sa social pension for indigent senior citizens. Sa Tacloban City, sa July 14, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa Barangay 97, Kabalawan, Barangay 98, Kamansihay, Barangay 93 sa Bagakay. Ang payout venue po ninyo ay sa Kabalawan Gym mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay 99 at Barangay 100 San Roque, sa DHG magaganap po ang payout mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon po. Sa July 14, 2025, meron po magaganap na payout sa Bubong Bliss Covered Court po. At yun po ang mga nakita kong mga lugar na mag-payout sa social pension for indigent pensioners sa July 14, 2025. And I hope na nakuha niyo po ang punto ng video kong ito. Kung wala po ang mga lugar ninyo sa aking na-mention, baka hindi pa po ninyo schedule. Antayin lang po natin ang ating schedule before po tayo tawag dito, palaging nagrereklamo bakit hindi pa nasabi ang inyong mga lugar. Hindi po ako pwedeng gumawa ng mga schedule dito. Pwede po ako makasuhan yan. Kaya naman, ang ibinigay ko sa inyo ay mga legit na mga information nang sa gayon ay merong katotohanan po ang inyong
tutunan ng mga bagay-bagay patungkol po sa inyong payout. And if you wanted to know the updates po para po sa inyong social pension for indigent pensioners, and the only thing that you can do is you must go sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin po kung ano ang update na sa social pension for indigent pensioners. Nang sa gayon ay hindi kayo blind sa mga pangyayari at malaman nyo ang mga detalye para po sa inyong pong magaganap na payout. O yun, kasi marami akong makikita nagko-comment na hindi naman ako yung kasalanan dahil hindi ako yung barangay. So, lahat po ng mga nagpo-post ng tawag dito, social pension, ay yun naman po yung aking kinukuha sa pagre-research. Hindi po ko pwedeng gumagawa-gawa dito. Kaya naman, mag-antay lang po tayo kasi mag-a-anunsyo po ako araw-araw sa inyo kahit na medyo pagod ako, hindi ko inalintana dahil gusto kong ipaalam sa inyo dahil maraming mga viewers ako nag-aantay na malaman nila ang mga schedule. At ngayon, gusto nyong alamin, meron kasi dalawang pamaraan. Meron pong tawag dito, online na pinopost po ng ating mga senior citizens personnel na magpo-post at yung iba doon na lang sa sa barangay nila pinopost. And now I hope it's clear to you dahil sa puntong ito ibibigay ko na ang kompletong requirements na dapat i-ready ng ating mga senior citizens sa pag-payout. Benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun lamang po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.